Akalain mo pwede mong tanggalin to. Yan o. Pwede mong i-transfer dito sa likod. Kaswabe, retro-styled minivan ba ang hanap mo? Eh di huwag ka na maghanap. Kasi andito na eh. Nakikita nyo? Oh. Pag trip nyo mag-road trip, tapos kakaibang style. May kasamang throwback. Oh, edi etong van na yung bagay sa inyo. So this is the 2025 Volkswagen ID Bus. At ito ang spiritual reincarnation nung classic na microbus nung 1947. So on this video, i-check natin kung ano yung mga cool and amazing features nito through exterior and interior, and imaneho natin outside the streets para malaman natin kung ano ang performance nito, dahil parang lolo natin to na Sprinter kasi meron siyang kakaibang lakas pa rin na umaabot ng 300 plus horsepower. So what are we waiting for? Kaswabe, let's begin. Yes! Bago tayo sa exterior review, kaswabe, alam mo ba, ito ang top spec. It has 5 trim levels and this one is the first edition with motion kasi all-wheel drive ito, kaswabe, and this is a full electric retro-styled minivan. Ngayon, pag-usapan kaagad natin ang kanyang power specs. Dual motor, again, all-wheel drive, 335 horsepower and 560 Nm of torque. Ang 0 to 100 kilometers nito ay tumatakbo siya ng below 6 seconds. And ang full mileage niya naman is nasa 423 kilometers. Okay, umpisa natin ang kanyang front fascia. As you can see, very modern na ang kanyang itsura. Kasi kung i-compare natin doon sa kanyang reincarnated na classic microbus, bilog yung mga ilaw doon. Pero ito, ibang-iba na. Talagang totally wash out na yung pagkaluma niya. Makikita natin yung VW na emblem. This one has an ignition of lights. Connected yan sa mga headlights natin, and akala mo buhay yung mga headlamps natin dahil naka-projector bulbs na tayo. Nawala na yung pagka-classic looking niya. Pag bubuksan mo naman yung front bonnet natin, which is this part, wala lang extra trunk for added space kasi maluwag na rin siya eh. Yung ground clearance niya, well, for me, pwede na rin. Hindi lang sobrang taas katulad ng mga pang off-road talaga. Kasi usually, di ba, pag mga minivan, family-oriented, ganito lang talaga yung ground clearance nito. And the radar, meron kang camera. Tapos, may mga airflow ka rito na even yung mga nasa corners ng front lower bumper natin, it has openings. So yan o, may camera. Ang dami. 1, 2, and 3. So lahat yan makikita natin. Black A-pillars tayo. And kung makikita mo, iba yung style ng wheels natin. You have a wheel cover. Pwede mong alisin to, pero mas nagiging stylish and mas retro siya tingnan. Diba? Continental tires. And this is 235/50 ang sidewall and R20s. Well, pagdating naman doon sa rear tires natin, mas malapad. 265 yon, and the sidewall niya is 45 and R20s. So power folding yung mga mirrors natin. Pero ito yan, once na kinalabit natin yung door handles, ayun, meron siyang ID Buzz. So marami talagang mga buzz na features dito sa ating minivan. So ito, nakikita mo to kahit hindi mo gamitin yung kamay natin, it has a kick sensor to open these sliding doors natin. Oh, very accurate. One attempt lang. And we can go inside. So pag isasara mo, lupit naman, di ba? Hindi lang siya katulad nung microbus na yung bintana, di ba? May mga talaga division, may divider. Pero ito lang yung pwede natin pagbuksan. Kaya kunwari, pagkasama mo yung anak mo, may ice cream, di ba? Para naging ice cream minivan pala to, no? Ice cream bus. So yun, may mga illumination ka dyan. Tapos ito, may style na first edition. So this is the 1 hour later. Charging port. So it takes a lot of courage. So basta andito yung charge natin. Pero lapad, no? Laki. Kulang pa yung isang dangkal ko. Siguro kinakailangan din. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get
para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to, comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren, pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Well, kaswabe, dito naman sa kanyang rear body, you can see very boxy. Siyempre, ganun na ang kanyang definition and meron tayong wipers dito. Third brake light is here. You have integrated high spoiler, tapos horizontal light strip katulad doon sa harap. It's identical para mas futuristic ang itsura niya with the VW logo pero hindi ito nag-illuminate katulad ng nasa harap ID Buzz. Then, let's check it out. Yan, power tailgate. So what you can find here is meron tayong shelf divider. Sa ilalim naman, may mga boxes tayo. So, andito ang charger. Pwede mo lagyan ng other things. Kung ano pa yung mga magkakasya. And first aid kit. Siyempre, meant ang ating ID Buzz for family adventure. So, kung kinakailangan ng mga emergency, di ba? Nandyan siya. Ngayon, pwede natin itong tanggalin pag ayaw mo ng storbo para i-maximize yung cargo, which is 4,120 liters. Pero medyo matrabaho lang siya. Kasi ayon sa nakita natin, yung component na to nakascrew yan dun sa ilalim. So kinakailangan ikutin mo yan. Ito, kaya lang matrabaho kasi magkabilaan gagawin. Hindi na natin yung de-demo. Tapos pwede rin natin i-remove yung mga seats natin. Pero pag i-fold natin yan, ayun, class leading pa rin when it comes sa space. Kasi usually, yung mga full size na SUV nasa around below 4,000 liters. Pero ito, 4,120 liters. Pag finlaten mo pa yung second row seats natin, mas malupit yan. Okay? So, tapos na tayo rito. Check naman natin ang kanyang interior details. We are inside the interior ng ating ID Buzz. Ang ganda ng interior niya para kang nasa living room ng bahay. And yung colorway niya, actually I can call this parang tan-like siya or parang peach. Then meron kang mga wood trims kasi nga retro style yung ID Buzz natin. So isa-isayin natin yung detalye ng mga makikita natin. At nakakatuwa dyan kasi kakaiba tong feature na to. Meron tayong capacitive touch dito sa taas. Pag sinwipe mo, nagkakaroon siya ng smart dimming. Hindi ko pa alam kung paano ang itsura nito pag inilabas natin. Pero for sure, pag masyadong maliwanag, ito yung pwede natin gawin. Ayan, nakadim siya. Pag gusto mo naman, nakikita ng very clear yung nasa taas natin. Ayan, swipe mo lang and even sa infotainment system natin, pwede mong pakialaman. Meron tayong dalawang monitor dito. Around sa 12.9 inches. Ito, syempre, touchscreen monitor to and responsive. Nakakalito lang at first kasi yung mga colorway na nakikita natin tsaka yung mga indication, medyo nakakapanibago pa. Sa driver gauge cluster natin, maliit-liit, very cute kasi nasa 5.3 inches naman to. So yan, battery mileage natin. Sino yung mga taong hindi naka-seatbelt? We have a center console. Ang laki nito, it's like a storage. Then pag nakita natin, may mga divider siya. Ito, bottle opener, pang scrape raw ng yelo. Tapos, akalain mo pwede mong tanggalin to. Yan pwede mong i-transfer dito sa likod. So, mangyayari niyan, edi si Mrs. or yung girlfriend mo, meron na siya lalagyanan ng bag and shoes. Deployable ang ating dalawang cup holders. So, nandito rin matatagpuan ang mga switches kung bubuksan natin yung pinto for the passengers kasi syempre mga VIP driven ito ng mga chauffeur pero mas maganda kahit tayo na lang yung nagdadrive. Idea lang, 'di ba? Pwede lang rin mangyari yung ganon. Ito yung vents natin. Tapos dito ang galing kasi meron kang dalawang USB-C
Tapos pwede mong ilagay yung phone dyan pag nag-charge ka. Oh, kasyang-kasya. Diba? Sa kabila naman, makikita natin dito, may lalagyanan ka lang ng coins. Tapos yung steering wheel natin, halos hindi naman ito flat bottom no? Semi-flat bottom siya. Then dyan, yung mga multi-switches natin, ang laki ng gear selector dito. Kumbaga yung stock for the gear selection, etong mataba na to. Drive, neutral, reverse, and park, pag pipindutin lang natin ng ganyan. Sa door panel natin, capacitive touch rin, pero minsan, hindi lang talaga 100%. So, it has to be very sharp yung gagawin natin na pagkalabit. Yung windows, eto, pag pinindot natin yung rear, sa likod naman yung magi-slide na window. So, ang lupit nitong tingnan kasi while from inside, hindi mo siya gaanong ma-appreciate Pero pag nasa labas ka, ang ganda ng itsura niya kasi hindi buong window yung bumubukas. Parang there's a certain puzzle item lang na nawawala pag tinignan natin yung window. So, sara natin yan. Ngayon, very relaxing to kahit sa driver kasi meron tayong mga winglet dito na very adjustable at hindi lang dyan nagtatapos. Even sa kabila. So, while you are not performing, pwede ka matulog dito. Siyempre, yung mga adjustment, electric yan. May extension ka pa rito. Saan ka pa? Then, pag makikita mo, yung accelerator pedal natin, yung brake is pause. Yung forward naman to drive, naka-play naman siya na signage. Akala mong papatugtog ka lang ng music dito. Very cool. Yan ang mga napapansin natin. Siyempre, ang visuals for the driver and front passenger, sobrang luwag. Ang luwag dyan, tapos merong dancing lights dito actually. Ayan lupit diba? Pero I don't know kung ano yung pinaka, gawain niya or pag nagpatugtog ka ba ng music, doon lalabas yung mga lights dito sa harap. Pero we have separate na mga ambient lights. Ito, pwede natin yan baguhin syempre. Tapos another storage sa mga door panel natin. And yung seat, may mga pitch ka na stripes and even yung mga stitching niya. The front passenger, ang lalim ng pwede mong ilagay na space dito. This is the glove box compartment. Ang lawak, ang lalim din. Tapos meron kang USB-C, yung door release handle. Heading inside sa ating third row. Again, 6-seater ito. Yan, pull mo lang. Ang luwag di ba? Welcome! Ito nga pala sa lahat ng segment ng mga full size, ito ang may pinakamaluwag na legroom kaswabe. Nakita nyo naman yung distance niya. Same colorway sila, pitch rin dito sa mga side panels natin, pero wala kang aasahan dito na mga entertainment na features kasi wala tayong mga monitor. Pero ang tinitiyak naman ng ID Buzz, talaga naman mag-e-enjoy ka sa comfort dito kasi kung gaano kaluwag ang ating second row, malapit-lapit na talaga yung third row dito. You have cup holder, narrow na storage na pwedeng lagyan ng mga maliliit na stuffs or any items na kakapani-pakinabang. So USB Type-C. Meron tayong vents dito, naka-dual climate zone tayo. It's good to have na sa ating last row, meron pa rin pupasok na lamig. Hindi niya inaasahan kung ano lang ibinubuga ng mga AC para dito sa VIP and driver cockpit natin. So map lights tayo na mga sobrang liwanag. Again, capacitive touch lang, wala masyadong kinakailangan ng mga effort. And etong seats natin, absent lang ang cup holder and center armrest, wala. Pero may located pala dito, may isang cup holder. But for the right side, kawawa naman, wala dito. So pwede mong i-adjust yung headrest natin para mas ramdam mo yung comfort while travel. So pag gusto natin na nakaganyan naman, pwede rin. Kaso ang problema nito, masakit sa likod. Siguro pag mga kids, pag maliit lang sila, pero sobrang baba no? So it's up to you kung paano mo siya i-adjust. So we have power sliding doors. Wala lang tayo rito map lights kasi nasa gilid pala. Capacitive touch. Yan, operated. So meron kang climate and temperature adjustment dito. Magkabilaan sila. May sarili kang vents. Ito, leather strap for the purpose of grab handle. Tapos, ang lagi lang nilang sinasabi nga pala dito, wala kang lalagyan ng mga cup holders. Pero, ang solusyon dyan, kasi kung nakakalas yung center console, pwede mong ilipat yan dito. May mga clips sa ilalim. So, hindi naman siya malalaglag. Tapos, yung mga divider natin, pwede mong ilagay. So, ito ang magsaserve as cup holder. Pag ayaw mo naman, pwede mo lang siyang ibalik dito sa harap. Yung pocket ng seat natin, ito, may mapapakinabangan ka for documents. Tapos ito, siguro pag
Kinakailangan mo yung cellphone mo, nakaharap sa'yo, may kausap ka, ganyan siya. Wala lang tayong mga table dito for, alam mo na, work purposes or pag meron kang ginagawa na business. Then hanggang dito sa likod, yung pinaka-smart dimming natin na fixed panoramic glass roof. So we are done here, Kaswabe. I-check naman natin kung paano ang performance niya while on the streets. Kaswabe, we are behind the wheel of the Volkswagen ID Buzz. At very impressive Alam mo, while driving ngayon, talagang yung suspension niya ang lalambot. Perfecto sa napakagaan na biyahe and travel. It's a vehicle that has a nostalgic look pero modernized na lahat ng mga features niya. Of course, this one is full electric that can go 423 kilometers na parang grandparents mo na to na nilagyan mo ng running shoe na pang competition kasi ang tulin niya 0 to 100 6 seconds, pero on real world, pwede siyang umabot ng 5.3 seconds. Kita mo yung hataw niya, pero halos hindi mo maramdaman actually yung lubak Ang gaspang ng road sa ilalim, pero para kang nagdadrive sa body ng isang Nissan Patrol. Hindi ito yung putyo-putyo lang na sasakyan. Actually, this is the first arrival here in the Philippines. So kung papansinin natin, nostalgic look yung ID Buzz, pero lahat dito modernized. Again, komportable. Yung seat natin, merong winglet. Pag gusto mo magpahinga, isang kamay lang ginagamit mo for driving, which is professional ka na at confident ka na. Pero syempre, don't do that kasi maganda. Dalawang kamay pa rin pag nagda-drive. Pag nakahinto ka, pwedeng dalawahin mo yung winglet pag gusto mo magpahinga. Ang kakaiba rin dito, yung in-ignite natin to, yung gear selector natin or yung gear stock is found dito sa likod ng steering wheel natin. And hindi siya inaangat, hindi binababa, tinutwist and turn mo lang. So it has minimal effort, Kaswabe. Yung pogi meter nito, ang ganda kasi for sure, hindi ko lang nababantayan kasi syempre nagsasalita tayo and nakafocus ako sa road. Mapapatingin talaga yung mga tao. Totally new para sa mata nila, nakakatawa, two-tone, akala mo bus. Yung feeling na para kang nagmamaneho ng bus, may pagkaganon pero even driver ako dito, I mean, I won't complain kasi ang gaan-gaan pa rin ng pakiramdam sa travel. Medyo may weird feeling lang pag lumiliko tayo kasi syempre nasa bandang front end tayo ng ng posisyon ng ID Buzz. Unlike mga SUV, mga kotse, bandang nasa middle part tayo. Pag gusto mo ng kakaibang estilo, nandyan yung throwback na pakiramdam, yung future na mga features, etong ID Buzz, okay na okay to. So there you have it, Kaswabe, for the full review ng new Volkswagen ID Buzz. So sa added information nga pala, ilalagay ko na lang dyan sa pin comment below. Don't forget to share this video sa iyong mga loved ones. Nandyan lang yung nanay, tatay, kapatid, ate, kuya, at kung sino pa man na mga minamahal mo. God bless, more power and more performance.